may tinutulungan ko ang pare. Anak ng eskwela ko, nalunod ang magulang. Ngayon wala to sa Rosa. Ay sabi sa akin, ay nagpunta na doon. Ay nagpunta, nagpamotor. Ay natupag natuwa sa akin. Binibigyan ko ng kalahating panggasto sa pagsiseminaryo na. Kaya para bagang ang Panginoon Diyos talagang tumutulong sa akin. Ako talagang nararamdaman ko. Wala. Kung may sharing sa inyo, sabi ko, lalo na itong si Sonia, yung naging alaga ko rin doon, na pinaaral ko. Mahal na mahal ako. Kung sabi niya, Lola, kung ikaw ay nandito, aalagaan kita. At ang mga anak ko mag-aalaga sa iyo. Kaya nararamdaman ko ang pagmamahal sa akin ng pinagtulungan ko. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Dapat tayo mahalan. Tulad ng Diyos na nagmamahal sa atin. Love thy neighbor. Huwag magbisyo ng masama. At ang masama ang nagdadala ay diablo. Ang masamang bisyo, walang kinabukasan. Ayaw ko ng may bisyo na masama. Tutulong ako sa may bisyo mabuti. Wala. Regina. Kaya sinasabi ko sa iyo, handa ako bukas. Kung ano ang meron ko, bukas po ang aking puso sa pagtulong. At ako naman ay pwedeng makatulong. Pero yung mga masamang bisyo, hindi ko tutulungan. Kaya sinasabi ko, nasasayahan ako ngayon sa unawa nito. At ito, dalawang si Baby, walang sa Dubai pa nagdaan. New York, Dubai, pagkatapos bakit itong nataan ko nagpaligid? Ang pasahe ko nga, 1,200. Biruin mo yan, kung maibigay mo baga sa iba, ay di makakatulog. Lalo na dito sa Pilipinas, sa kahirap-hirap. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang pagtulong binibigay, ang reward binibigay din sa inyo, binabalik din sa inyo. Kaya, alam mo, kasi nila kaya gusto ko lang sa mga kasama sa... Iba yung kasama sa Pilipinas. Kaya, iboto si Lore! Sinasabi ko sa inyo, mga bata pa kayo, mga generation, tulungan mo ang anyong sarili, tutulungan ka rin. Yan, ang sinasabi ko. Yan, sinasabi ko. Ito si Marilyn, naging naalaala ko. Yan, kayo lahat naalaala ko. Pero hindi ko nakilala ang mukha pag nakita ko na sa Tinampo. Saan? Regina, ano yung Tinampo? Kaya sabi nito sa akin ni Nessie, Mama, magbibinyagan doon. Magbaro-baro ka ng magaling. Inihanap nila ng damit na maganda sa Dubai, pero binili yun. Ay, parang sa Pinter. Ay, sabi ko, ayaw ko na magdamit. Pala, ay ganito, masasayahan din ako. Talagang, talagang dapat nito ay masunod. Dapat nito masunod bago ako mamatay. Asyik, pangalan! Pangalan na, ibigay mo kay Mama. Mag-umpit si Cecilia! Huwag mo ang pasin! Ngayon ba? Sasabi na lang ko kayo ka. Si Sami, binubuksan. Baka ano yan, hindi na-kuryente. Ayan. Ibubo si Sami!
masasabi mo sa amin? Oh. I love you. Ano masasabi mo doon sa dalawang mong anak? Second year ko lamang ito, pagtuturo. Second year ko lang ito. Saludo. Kaya, saludo kayo sa akin. Sige, maraming salamat. Regalo ka sa Yung mga sinasabi ni Mama ng kwento sa amin, napakalaking bagay yun. Totoo talaga yun. Kaya sinasabi niya, nung panahon niya, bakit siya nakapagtapos sa magkakapatid? Mula Pinson, kung nakadating kayo kung sino man, Pinson dahil nilalakad niya yun. Pagpunta niya sa, pagpunta sa Pinson, ang dahil, galing Pinson naglalakad ng madaling araw. May daladalang parinda. Pagkagaling sa eskwela, uuwi sa Pinson, may daladalang panggatong. Ganun kahirap, pero sabi nga natin, sino nagsasakripisyo, siya yung mag-aani ng bunga. Kaya yung mga kwento niya sa Amerika, talagang maraming nagbibigay sa kanya. Si Mama may kwarto ito, saka si Papa, sa bahay ng panganay kong kapatid. Ang dami-dami niyang damit. Siguro, iniisip ko na, sabi ko, siguro obsession niya. Siyempre, galing tayo sa hirap eh. May mga nakikita tayong gusto natin, hindi natin nabibili dahil inuuna niya yung pamilya niya. Pero ngayon, kung isipin ko, yung kwarto niya, una yung closet, napuno ng damit. Pangalawa yung kwarto, napuno ng damit. Sabi ko, ano nang gagawin ko sa mga damit? Siguro may kubra na sa loob ng kwarto. Hindi ka na alam eh. Sa pagluluto, ang daming nagbibigay ng cheque, ng pera. Sige lang, sige, pero hindi niya alam. Kung minsan yung kapatid namin, si Ate Marichu, inatago yung pera, hindi niya alam. Kasi luto ng luto, luto ng magluto. Kumbaga sa trabaho, masipag. Kaya nga bago umuwi yan dito, may plano daw siya umuwi kasi nga yung sa social security, kailangan asikasuhin baka mag-expire o kung saan sa veterans. Sabi ko sa kanya, kasamahan kita Mama. Kahit wala akong wala akong bakasyon, kasamahan kita. Ano ba sabi ni Mama? Bakit gusto mo akong samahan? Ano palagay mo sa akin? Matanda na. Tingnan mo nga, meron siya doon puno ng kalamansi. Umaakit pa ako sa puno ng kalamansi. Sabi sa akin, tapos sasamahan mo ako. Kaya, andun yung determinasyon. Kasi iniisip niya nga, gastos. Ganun yung matatanda, yung sinabi niya na, hindi yung kinikita natin yung pera, ang importante, kung hindi, kung ano yung naiipon natin. Diba? Tama yun. Saka yung pagtutulong-tulong, kung tutulong ka, subukan sa loob. Masarap eh. Masarap ang tulong. Isa, tutulong ka na mahirap sa loob mo, huwag mo na lang gawin. Kaya yan si Mama, alam ko inspirasyon niya ng kaya andito tayo lahat. Kasi alam ko inspirasyon natin yan. Yung pagtunay na pagkakayala natin. Kaya sinurpresa namin yan. Sabi nga, siyempre nanay, sabihin niya, malaki ang gastos. Kailangan isipin yun. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang panahon. Ito yung pagkakataon para sa akin na nagsama-sama tayo, buhay pa yung tayo. Kisa nagkikita-kita tayo na may nangyari hindi maganda. Di ba masarap yung nagkikita-kita tayo, magkakakilala, masaya. Kaya para sa akin ito yung simula sa mga susunod na henerasyon na nandito, mas mabuti nagkakilala tayo para susunod magkaroon din tayo ng reunion. Gusto nyo sa Palawan?